May balak ba po kayong mag-abroad? Gusto nyo mag-abroad? Oo, merong mga advantage sa pag-abroad. Mas malaki ang kita sa abroad, lalo na kung meron kayong opportunity, advantage and disadvantage. Pero bilang doktor, kailangan papasa muna kayo sa medical exam. 'Di ba? Lahat naman nag-abroad, merong medical exam. So magbibigay tayo ng tips anong mga sakit na binabantayan para makapasa sa application nyo sa abroad or minsan kahit yung mga trabaho nyo dito, kailangan nyo rin ng medical eh. So ito yung mga iingatan natin. Itong mga test, depende yan sa bansa eh. May mga bansa mas stricto, mas maraming gusto i-testing ng mga nakakahawa na sakit. Merong bansa na hindi ganun ka-stricto. Depende rin sa kumpanya ninyo at kung ano yung trabaho mo. Let's say, trabaho mo, food handler, tagahawak ng pagkain. So, baka mas strict. So, ako po, bilang internist, bilang cardiologist, madalas sa akin napapasa itong ganito eh. Merong 12 sakit na usually binabantayan. Okay, hindi naman itong 12 chinecheck lagi. Pero, meron dito mga basic na kailangan pasado kayo. Kasi kung meron kayo nitong sakit na ilan dito, hindi makaka-abroad eh. Okay? Basic check-up kasi, syempre, pag nakita ka ng doktor, check mo na syempre blood pressure, pasado, heart rate, pasado, physical exam, pasado. Sabihin, examine ka ng doktor, kailangan walang murmur o malakas na tunog sa puso, di ba? O sa baga, may kakaibang tunog. Basically, may CBC, complete blood count, may urinalysis, at may chest x-ray. Yun, kadalasan yun ang pinaka-basic eh. Pero meron pa mga ibang mga test. O, tingnan natin ha. Tsaka meron tayong tips. Minsan kasi, dapat naman pasado eh. Pero minsan na bumabagsak eh. Okay? 12. Ang number 1 na iniingatan talaga ng mga ibang bansa, number 1 out of 12 to number 1 is tuberculosis. TB. Napakarami kasing tuberculosis sa Pilipinas. Iba tawag natin ng TB sa Pilipinas, tawag natin mahina ang baga, may peklat sa baga, mahina ang pulmon, pero actually tuberculosis. Yung bata, mahina ang baga, o bigyan ng bitamina sa baga, madalas tuberculosis yon. Sinasabi lang bitamina sa bata, pero primary complex. Kasi sa Pilipinas, ang active tuberculosis marami, almost 1 million or more. So, itong TB, nakikita sa x-ray. So, pag pina-x-ray kayo, nakita may lamat dito sa taas, sa apical portion. Diba? Sasabihin, apicolordotic. Pag may nakitang lamat dito, peklat sa taas, sasabihin ng doktor, tuberculosis. So, magiging bagsak na. Diba? Hindi na kayo makakapasa sa abroad. Sayang naman. Pero minsan, meron tayong konting tips, okay? Kung pina-x-ray kayo ng ganoon, may lamat, baka po pwede pa-x-ray kayo sa ibang laboratory. May chance pa rin kasi alam nyo, yung mga x-ray machine kasi may bago, may luma. Minsan yung mga bagong x-ray machine, malinaw, makikita wala namang findings. Tapos pag pina-x-ray mo sa ibang laboratory na medyo luma, medyo malabo ang kuha, sasabihin, baka may tuberculosis. So, wag agad malulungkot, pa-x-ray kayo sa iba. Kung po pwede, kung allowed kayo na, or magpa-x-ray kayo sa dalawa. Misa kasi ganun may x-ray, sasabihin, positive ka, may x-ray negative. So, may chance pa, okay, sa tuberculosis. Number 2, pulmonary scar, mga pulmonya. Okay? Yung mga pulmonya or TB man, minsan kasi pinapasa namin yan Kasi let's say, nagkaroon ka ng pulmonya dati, may lamat dito sa kanan, kunyari sa kanan at baba ng baga, right base. So, sasabihin, magaling na yan gumaling na Minsan, susulat lang ng pulmonologist, nagka-pulmonya, gumaling na, pwede ka na dapat i-clear. Depende doon sa kumpanya. Or minsan, tuberculosis, may TB. Ewan ko to Kung may TB na ginamot ka na ng 6 na buwan,
6 to 9 months, nakainom ka na ng gamot. Minsan kami sa local companies, susulat namin, tuberculosis healed, cured na. So, pwede ka pa rin dapat magtrabaho. Paano malalaman kung hindi na active yung TB? Ibig sabihin, ngayong taon, in-x-ray ka, may konting lamat. After 1 year, in-x-ray ka ulit, may konting lamat na pareho din. Pareho lang yung dami ng lamat. So, stable. So, pwedeng gumaling ka na, lalo na kung naggamot ka na. So, may konting lusot pa yun dapat. Okay? Depende sa kumpanya. Kung local, usually kung mga trabaho lang, papasa dapat. Huwag lang siguro food handler, ayaw nila. Number 3, ito bihira naman itanong Pero minsan yung mga sexually transmitted disease, minsan chine-check for gonorrhea, ganyan, or syphilis. Ang gonorrhea kasi, tulo to sa lalaki, gumagaling naman to. 'Di ba? Yung tulo, gumagaling, nabibigyan ng antibiotics. Dapat doktor namang bibigyan ng antibiotics. Yung mga ciprofloxacin at iba pa, mayroong mga injection. Pag nagamot yung tulo, dapat okay na yun cleared ka dapat. Okay? So, wag ka magpapa-check up ng may tulo. Papaayos mo muna. Number 4, infectious disease na pag chinek ito, bawal din mag-abroad. Depende. Hepatitis B. Okay, pwede kayo magpa-check ng hepatitis B, hepatitis profile. May ibang kumpanya din naman nag-check ng hepatitis B. Pero, ang problema lang sa Pilipinas, ang daming may hepatitis B antigen. Ang dami. Siguro 16% ng Pilipino. So, sa 10, mga 2, almost 2, may Hep B. Bakit? Minsan yung nanay may hepatitis B, hindi nagamot. Diba? Napasa sa anak. Tapos yung anak nagkaroon. Dahil marami may hepatitis B, nagtatalik sa ibang walang hepatitis B, nahahawa. Sexually transmitted din kasi. So, Hepa B, yan. Pag napacheck kayo, Hepa B, Hepa C, minsan hindi rin pumapasa. Dito, hindi tayo makakalusot dito kasi Hepa B talaga to pwede siguro, minsan may positive, minsan may negative. Kung wala pa kayong hepatitis B, let's say negative pa, pwede pa kayo magpabakuna. Maganda yung bakuna sa hepatitis B. Let's say hindi pa kayo immune. Diba? Wala pa kayo ng antibody, pwede kayo magpabakuna. 3 bakuna yon para may panlaban sa Hep B. So, depende dun sa laboratory nyo. Number 5, sakit. Ito, bihira lang naman itanong, pero HIV. Okay? Pag may HIV positive, malamang di na makaka-abroad. Okay? So, depende to kung hihingiin nung kumpanya ninyo itong HIV test. Okay? So, ingat sa mga kabataan na gusto mag-abroad, di ba? Maraming partner. Papunta tayo, number 6 to number 12, ito linya ko na to, mga non-infectious disease. Yan. Ito, kaya natin malusutan itong isa. Number 6, high blood. At pag may high blood ka, bagsak ka sa abroad, di ba? Ang dami niyan. Pupunta sa akin. Siyempre, gusto mo mag-abroad, magpapacheck ka sa doktor, magpapamedical, nenervyusin ka. Kaya pag upo mo dun sa clinic niya, ang blood pressure mo, 180/100, bagsak. Di ba? Hindi ka makaka-abroad. Diba? Pero wala ka namang high blood. So, ang point ko, bago kayo magpa-check muna kayo sa ibang doktor na kung may high blood kayo, mabilis lang gamutin Diba? Lagi ko naman tinuturo sa inyo, ang pinakamalakas na gamot, amlodipine. Amlodipine, generic yan, mura yan. Parang sa generic, parang 3 piso na lang ata yan So, okay lang, kahit generic lang, hindi na branded. So, amlodipine, 5 milligrams, kung may high blood kayo, ginagamot muna ng doktor. Usually, mga 1 to 2 weeks. 1 to 2 weeks, nakainom ka ng amlodipine, bababa na yung 180, 100, siguro bababa na ng mga 150 o 140. Tapos minsan, binibigyan ko sila ng tableta pampakalma. Meron pang mga Valium, Lexotan, yung pampakalma, pamparelax kung sobrang nervyos. Diba? So, pag may high blood ka, nagpa-check ka, hindi mo ginamot, bagsak ka. Hindi ka makaka-abroad.
Pero pag ginamot mo ng amlodipine, pa-check ka muna sa ibang doktor, usually 1 to 2 weeks, papasa ka na dapat. Okay? Tapos relax lang, kalmado. Okay? So, 6, high blood. Number 7 na babagsak din, ito, heart failure. Okay? Bihira lang naman yung number 7, congestive heart failure, pero sa x-ray, makikita malaki ang puso, baka may murmur, may tunog, may congenital heart disease. Usually, hindi papasa kung meron kang butas sa puso, may rheumatic heart disease, hindi rin papasa. Oo. Kasi syempre, ayaw nung mga taga-ibang bansa na kung meron kang bara sa puso, may sira ang valvula, doon ka ma-ooperahan. Ayaw nila na sila pagagastos sa operation mo. So gusto nila, pag alis mo, medyo clear ka, kaya mo magtrabaho, kaya medyo nga mas bata ang gusto nila. So congestive heart failure, wala tayong lusot dito. Pag heart failure, syempre yung mga tips ko, wag manigarilyo, wag uminom ng alak, simple lang. 'Di ba? Kumain ng mga masustansya, uminom ng maraming tubig. 'Di ba? Kasi nga para hindi magkasakit. So heart failure, 2D echo, makikita ko mahina ang puso. Pero bihira lang naman 'to. Number 8 na babagsak din kung itatanong lang kidney failure, creatinine. Okay? Maraming may kidney failure sa Pilipinas, yung tumataas ang creatinine, di ba? So, bakit tumataas creatinine? Kaka-junk food, mga alat, puro chichirya, puro soft drinks, o hindi ginagamot ang high blood diabetes, kidney failure. So, pag mataas ang creatinine mo, nahuli na mataas, pwede mo pa-check ulit. Minsan, pwede mo ipa-check ulit baka pag chinek mo ulit, bumaba na. Possible din naman yun. Pero minsan kasi yung laboratory, dun lang sa laboratory nila. So, yung kidney failure, hindi tayo papasa kung mataas ang creatinine. Pero minsan, hindi naman chinecheck. Number 9, liver failure. Atay naman. Okay? Naninilaw, atay. Ito, chinecheck yung SGPT, SGOT. So, pag mataas to, ibig sabihin, kung acute hepatitis lang, gumagaling din. Okay? So, nakita nyo, bago nga mag-abroad, hindi lang yung talino, hindi lang yung grade, kailangan okay ang puso, okay ang kidney, okay ang liver, kasi nga, yun ang problema. Number 10, diabetes. Okay? Actually, sa diabetes, papasa naman dapat sa abroad Pero, ang diabetes mo dapat, hindi ganun kataas ang blood sugar, at siguro tableta lang iniinom mo. Siguro may diabetes ka, uminom ka ng tableta sa diabetes. I think papasa pa yun. Depende do sa company. High blood na umiinom ng gamot, I think papasa. Ang hindi lang ata papasa, yung diabetes na naka-insulin. So pag nag-i-injection ka, type 1 diabetes o baka type 2 diabetes na malala, naka-injection na insulin, baka hindi papasa. Okay, so bawas sa matatamis. Kaya yung mga kabataan, makinig kayo kay Doc Willie. Kung gusto nyo mag-abroad, gusto nyo maayos buhay nyo doon, baka masira lang, hindi kayo papasa. Number 11, chinecheck din physical disability. Siyempre kung may hindi makakita, hindi makarinig, o di ba? Color blind, wala tayong magagawa kung mga color blind. So, depende, physical, dapat kompleto ka, di ba? So, yan. And number 12, bago mag-abroad, meron ding psychiatric test. May questionnaire Ipapasagot ka. Kung may topak ba, kunyari, kung sinagot mo, pag nainis ako sa katrabaho ko, susuntukin ko siya. O, hindi ka na makakapasa nun. So, dapat ang sagot mo mabait. Diba? So, merong psychiatric test through questionnaire. Tinatanong yung mental ability. At lastly, merong ibang bansa humihingi din ng vaccination status. Yung bakuna mo. Saan yung record mo? Kaya nga importante. Ito yung mga lumang bakuna. Nabakunahan ka ba sa MMR, mumps, measles, yan, rubella. Nabakunahan ka na ba sa tetanus? Sa diphtheria, nabakunahan ka na ba sa hepatitis B o sa chickenpox minsan. So, depende sa bansa. Siyempre, ayaw nila pumunta doon na hindi bakunado
baka sila mahawa dun sa ibang bansa. Okay, so ito po yung mga tinetest nila at binigyan ko na kayo ng tips. 'Di ba? So, konting diet, maayos ang tulog, relax lang para pumasa. Meron ding mga pros and cons of working abroad. I'm sure alam nyo na to. Siyempre maraming advantage din sa abroad. Siyempre mas malaki ang kita. Okay? Marami kang matututunan, cultural exposure, professional growth, mas gagaling ka doon sa trabaho mo. Siyempre bago yung lugar. Personal development, 'di ba? Mas gagaling ka, marami kang life skills matututunan, matuto kang magsalita, mag-adapt, mabuhay mag-isa. Number 5, meron kang international experience, 'di ba? Sanay ka na, 'di ba? Mas marami ka nang alam. Number 6, syempre, masarap sa abroad na marami kang adventure kaysa paulit-ulit dito nakikita mo. At bilang doktor, meron pa ako nakikitang advantage, lalo na kung napunta kayo sa mga mayayamang bansa. Sa mayamang bansa, wala kayong traffic. 'Di ba? Maganda yung mass transport nila. Hindi katulad dito, 4 na oras tayo mauubos ang buhay natin sa traffic, 'di ba? So sa abroad, mas marami kang magagawa, less traffic ka. Sa abroad, mas mahaba buhay mo, less pollution. Kasi dito, ang usok nakakaiksi ng buhay. Pag na-stuck ka sa traffic, 3 oras, pagising mo kinabukasan, inuubo ka na, may plema ka na, masisira na baga natin. 'Di ba? So, mas traffic, mas sira ang baga, pag tamaan ng pulmonya, mas delikado. So, sa abroad, kung mas malinis ang hangin, mas mahaba buhay. Yung mga buhay sa ibang bansa, ano ba yung mga longest living? Sa Japan, longest living yan, parang 88 years old. Japan, Singapore, Hong Kong, lahat yan. I think sa Italy, basta lahat yan, matataas yan. Plus 17 years ang buhay mo dun. Maganda gamutan, maaoperahan ka dun, babayad ka lang konti. So, mas mahaba buhay. Dito sa Philippines, ang haba ng buhay natin, 71 years old lang on the average. So, pag nakuha mo yung mga benefits, baka yung mga pagkain nilang mas masustansya, so maraming advantage doon. Kaya sinabi ko nga, itong mga medical na natin, kailangan pumasa. Sana nakatulong po to sa mga gusto mag-abroad. God bless po.